Pilipinas, ang oras po 6:41. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco, at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panieras. Naliligaw ako. Dalawa yung hinahawakan ko. iba yung hinahawakan ko sa kinukont dun sa hindi siya applicable doon sa computer na minumove ko. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan at syempre, patungkol po sa question ng isa nating tagapakiniga. Itago na lang sa pangalan na lumilingon na Roger. Dahil ang question niya, Attorney Cam, pakibasa mga yung message na in-screenshot ko yun pinadala ko sa iyo, Attorney Cam Oo ang tanong. Ang sabi niya, naligaw ka na din. Naligaw din ako Ang sabi niya, okay, go. Ask ko lang po, may mana po kasi kami sa papa namin na lupa and hindi pa nahahante. Nabinenta naman ng isa naming kapatid na hindi po namin alam. Mahahabol pa kaya namin ito? Please reply. Dos Kumpanieras. Pasensya na po kayo, hindi na po kami masyadong nakaka-reply sa inyong mga messages. Pero kung kayo po ay nakikinig regularly, chances are yung mga sagot po sa talakayan or sa questions ninyo ay nababanggit sa ating talakayan sa ating programa. Ayan. Kaya mahalaga rin po na nakatutok kayo regularly sa ating programa para din po makuha ninyo yung sagot doon sa inyong mga questions. Yes. Dos Kumpanieras. So, usapang mana po ngayon at syempre yung paghahabol sa mana at applicable po sa ating talakayan yung mga basic principles ng prescription, kailan nag-a-apply yung 2 taon, kailan mag-a-apply yung 4 na taon, kailan mag-a-apply yung 10 taon. Di ba nakaka-confuse ito, Attorney Cam? Kasi alam mo, napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung mga tinatawag na jurisprudence, na nagbibigay linaw sa ganitong mga kaso or sa mga, kasi depende po kasi sa circumstansya, yung mag-a-apply na period of prescription. Dos Kumpanieras. Tatalakayin din po natin kung halimbawa nagkaroon ng fraud. Paano kaya naibenta ito? Kasi kung ito, Attorney Cam, ay subject ng manahan at hindi pa nakahati or hindi pa nasisettle ang estate at halimbawa ay nailipat ito, halimbawa ay nakapangalan pa doon sa dito sa tatay niya, 'di ba? Halimbawa ito ay nakapangalan pa sa tatay niya, yung title ng property. Paano kaya ito nailipat, Maaring nag-execute ng deed of sale o kaya settlement with deed of sale or deed of donation. Baka naman transfer, waiver. Hindi lang 'yun, baka nag-execute siya ng SPA. Yung sole heir, affidavit of sole heir. Napakaraming mga posibilidad, Nandun yung tanong na paano niya ito nagawa, Kasi mahalaga din po yung impormasyon as to paano nagawa ang paglilipat at paano niya ito naibenta. Kasi kung ikaw ang buyer, syempre, Attorney Cam, anong hahanapin mo pag ikaw ang buyer? Syempre, hanapin mo titulo. Yes. Diba? Pagtas nakita mo yung titulo, nakapangalan pa sa tatay, ano ang hahanapin mo? Kung halimbawa sasabihin niya, anak po ako ng may-ari. Syempre, hanapin mo, pwede ang special power of attorney kung buhay pa. Pero pag sinabi sa yung patay na po ako pa ay tagapagmana. So, tatanungin mo ngayon, asan po yung settlement of estate? Yes. Yan, pwede ito kung solong tagapagmana, maaring claim mo niya, ay ako po ay nag-iisa. Nag-iisang heredero. Walang
kapatid. Oo, walang kapatid. Mag-isa na lang po talaga ako. Walang kapatid, labas man o loob. Di ba? Ayan. O kaya naman, Attorney Cam, hindi po, nag-wave po ang aking kapatid dahil generous po siya. Ako po nagpaaral sa kanya, kaya binibigyan na lang po niya sa akin. Or naaawa po siya sa akin dahil mas nakakaangat po siya sa buhay. Nag-wave na lang po, no? Ang katotohanan, walang ganong circumstansya. Kaya naman, no, if you have questions related sa ating topic tonight, 0919-282-6485. Ganyan din po sa ating DZRH TV 4K livestream bilang comment sa YouTube. At syempre, Attorney Cam, sa ating mga Facebook pages. Live na live po kami ngayon sa Facebook. Hanapin niyo lamang po. I-search niyo na po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, at sumasagot po kami sa inyong mga questions hanggang sa makakaya natin, makakaya ng ating kaisipan, ng ating kaalaman. At syempre, kung hindi po natin mabigyan ng karampatang sagot ngayon ay sa mga susunod na pagkakataon. Kung talagang hindi po namin alam, i-research po namin para sa inyo. Or, no, kung halimbawa naman po kinapos sa oras, sa mga susunod na pagkakataon. Dos Compañeras. Magbigay-pugay muna tayo sa ating mga tagapakinig, Attorney Cam. Si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, nanonood sa atin si Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong. Kaya din Ma'am Charo Abraham. At syempre Maricor Angeles. Nasaan ka na nga ba, Maricor? Magandang gabi din sa iyo, Marites Liado at Magdalena Martin. Nanonood sa atin. Saan ka ba nagme-message, Miss Magdalena? Taga saan po kayo? Eduardo Narvaez Moonbeats, Joey Barbecho dyan sa Karamo, Roxanne Costo, na Imbag Arabi, Ma'am Grace Recta Enrico, si Kuya Eric Lucero nanonood sa atin. Thanks Del Mundo Villanueva, taga Barangay 1, Benavista, Marinduque. Ito, Attorney Cam, at kayo din si Ramel Maluto ng Guimaras. Mami Belen Rivera sa Santo Tomas, Batangas, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po. Siyempre, nanonood sa atin sila Marcelo M. Uy, madilim na gabi daw, Attorney Rina, Attorney Cam, pagbate mula dyan sa brownout ng Masbate. Brownout capital ba? Hindi. Nagko-contest yata, Attorney Cam, ang Masbate at ang Marinduque. Kasi napakadalas mag-brownout sa amin. Si Joy Garimbao, nanonood po sa Michigan. Ray Mendoza, magandang gabi po. Esther Delmiguez, sabi niya, good evening po sa Dos Compañeras, watching from Bangbang. Tarlac ba to? Bangbang, Nueva Vizcaya. Esther Delmiguez, nanonood daw sila ni Attorney Perez. Magandang gabi sa iyo, Panyero. Eli Abanto, good evening, Dos Compañeras at Attorney Cam. Another learnings tonight. Yes. Maraming salamat po sa inyo, Gael Enriquez at syempre Kenneth Arevalo and Raymond Villanueva. Mag-asawa ito si Raymond Villanueva at saka si Tengs Villanueva nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyo at syempre ang PNP Benavista, Marinduque, magandang gabi. Itong si Raymond at saka si Tengs ay mga polis ito, Attorney Cam. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. May pahabol pala greetings din dito, Panyera. Sinilip ko lang ating Dos Compañeras DZRH News. Sabi niya, Anthony Abrenica, magandang gabi po. Genevieve Labanon, Gatchalian, Ryan Bautista, shout out sa'yo. Rodel Anasio, Gina Linduga, nanonood naman po sila sa Macari City, Florencio Regalo, Jocelyn Foronda ng Caloocan at Elena Villanueva nanonood sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi. Si Miss Maricor Angeles, siya pala ay taga Nueva Ecija, pero ngayon ay naninirahan siya sa Angat, Bulacan. Siyempre, si Maria Taombak at Renato C. at si Eds Maglakas at happy birthday sa'yo, Odette Oxalas Rico Bagisi. Magandang gabi sa'yo. Si Ma'am Grace Recta ay may question na, Attorney Cam, at sasagutin natin yan sa ating talakayan later. Dos Compañeras. Again, usapang mana po ito at ito ay kapag ikaw ay na-deprive ng inyong mana, no, may mga pagkakataon, Attorney Cam, buong mana, buong property. Say for example, yung tinatawag natin ng mother title. Attorney Cam, paki-explain mo nga, ano nga ba yung tinatawag nilang mother title? Oo, yung mother title, yun yung pinag-ugatan nung kanilang mga mamanahin, no? Ibig sabihin, maaaring ito ay isang malaking parcel na lupa na hindi pa namana ay nagsasubdivide ng mga tagapagmana. Kaya ang tawag nila doon, mother title. Ito yung mga hindi naman nanganganak, pero naganganak ng iba't iba, ng mas maraming titulo. Oo, kasi ibig sabihin,
sabihin, hahatiin na ito. Mm-hmm. Kung hindi sila magkakasundo-sundo na ibigay na lang sa isa, no? Ilipat sa isang tao, gusto nila, hatiin na lang natin ng pantay-pantay. Yun na po, pag nag-subdivide na po, each portion, kailangan po matituluhan. Yes, oo. May mga pagkakataon na Attorney Cam, hindi pa naghahati-hati na ibenta na. Ayun. Either, no? Totoo yan. May mga pagkakataon na isang buong parsela, ito yung naka-mother title, no? Isang buong parsela, malaking parsela, may 5 tagapagmana. So supposedly, 5 yung maghahati doon sa property. Ay, ang problema, Attorney Cam, yung isang tagapagmana doon, abay bibo. Naibenta na kagad, halimbawa yung 1/5. Okay lang sana kung 1/5 lang ang ibinenta. Ay, paano kung yung buong parsela na hindi pa nahahati, no? Ang ibinenta at walang alam ng kanyang kapwa tagapagmana na supposedly may karapatan din, no? May equal na karapatan sa property. Paano po kapag ganito ang nangyari? Yan po ang ating tatalakayin tonight. At syempre, again, welcome po ang inyong mga questions. At meron din tayong DZRH Malakas promo question, Attorney Cam. Ang question natin, ano ang gagawin mo kapag meron kang gahaman na kapatid? Ay, mali pala, hindi pala yun. Ay, hindi pala, kung hindi pa nababahagi ang mana. Gaano katagal ang ibinibigay ng batas sa co-heir para bawiin ang lupang ibinenta sa iba? Yes, at ang sagot po dyan ay matatalakay natin as we go along. Again, kami po ang mga panyera ng bayan dito po sa DZRH Dos Compañeras. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo, ilan po muna mga paalala. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras, kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin ano yung tungkol sa inyong mga mana. Ibinenta ng isa ninyong kapatid o isa ninyong kapwa tagapagmana, not necessarily kapatid. Kasi may pagkakataon, Attorney Cam, na halimbawa mag-asawa na may mga anak. Yung isang magulang na matay, so naiwan, say for example, naiwan si tatay or si nanay. So syempre, nagmamana siya mula sa kanyang asawa, pero kasama niyang nagmamana ay ang kanyang mga anak. No? May pagkakataon na yung naiwang magulang, hindi ako may karapatan dito, akong tagapagmana ng nanay niyo, akong tagapagmana ng tatay niyo. Aba, ako ang nagsikap nito. Oo, kaming dalawa naghirap dito. O may pagkakataon pa nga, ako lang naghirap niyan. Normal talaga yan pa niya. Or napaaral ko na kayo. Di ba? Tapos minsan, halimbawa, may isang anak niya ang nagkiklaim, tapos yung ibang anak niya hindi nagkiklaim, sasabihin niya, napakagaman mo naman, yung ibang mga kapatid mo ay hindi humihingi ng share nila dito. Dahil pinaghirapan namin ito ng aming mag-asawa. Pero ikaw, bilang tagapagmana, may karapatan ka din naman na mag-demand, no, ng settlement. At syempre, may karapatan ka sa share. Ito po ay iminamandato ng batas at hindi batay sa kapritsyo lang ng kung sino. So, ang sinasabi po ng batas, kung ikaw ay kapwa tagapagmana, meron kang karapatan, no, na ibenta, i-alienate, i-dispose ang ideal share. Kahit hindi pa ito napapaghati. Pero, ang maari mo lamang i-dispose ay yung portion na dapat ay mapupunta sa iyo or porsyento ng property according to the number of compulsory heirs o yung bilang na maghahati-hati. Yun lang share mo. May pagkakataon na hindi pa ito na-determine. Wala pang toka-toka. Say for example, isang, mother title, paglilimahin, paghahati-hatian ng 5, wala pang toka, hindi pa na-identify na asan yung lot A. Ibig sabihin wala pa pong survey na nangyayari and therefore hindi pa na-identify kung kanino yung nasa harap, kanino yung nasa likod, or paano hahatiin ng property. Diba? Ang sigurado lang ay kung halimbawa sa isang ektaryang lupain, 5 ang maghahati, syempre meron kang 2,000 square meters dahil ang isang ektarya ay 10,000. So divided by 5, may 2,000. Yung isa doon, tiyak na bawat isa sa inyo, tiyak na merong 2,000. Ang question na lang ay, saan bahagi dito? Is it sa harap, sa likod, sa gilid, sa gitna? So, yun po ang... Paano ang hatian nito? Pahaba, pahalang? Yes. Kasi yan po ay dinidetermine. Siyempre, sa pamamagitan din ng tulong o ng assistance ng eksperto. Sinong eksperto ito? Siyempre, yun pong geodetic engineer na magsasagawa ng survey sa property. Dos Compañeras. Kapag po ganito, yung share mo, meron kang karapatan na ibenta. Yun nga lang, hindi kawawa yung buyer. Bakit? Syempre, hindi pa alam kung hindi pa tukoy kung alin ang porsyento na binibila niya doon.
Pero meron po siyang karapatan na makibahagi or mag-participate kapag ka nagkaroon ng partition or pagbabahagi ng property na minana, no, ng nagbenta sa kanya. Dos Kumpanya. Kaya ang tanong ay, Attorney Pac, paano po pag buo property ang ibinenta? Kasi kumbaga Panyera, 'di ba, hahalili lang siya doon sa Halil lang sa karapatan. nung nagbenta sa kanya. Ang tanong nga, paano kung hindi pala yung share niya lang, pati yung share ng mga kapatid niya, na lahat. dinamay. Oo, sa pamamagitan ng kung ano mang milagrosong dokumento. Ayan. Sabi nga ni Attorney Cam, yung kanina, yung gahaman, no, na nagbenta ng hindi naman pala kanya. Dos Kumpanieras. Abay, common po ito. Minsan yung nanay, minsan yung kuya, minsan yung ate, minsan si bunso, or kung sino man ang naghahawak ng kopya ng titulo. Kasi mas madali ito, Attorney Cam. Yes, diba? Yan. Ay, naku. Kapag ka po ganito, no, meron po kayo syempreng recourse sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, remedyo na ibinibigay sa ilalim ng batas. Kapag ka po halimbawa, Attorney Cam, nagkaroon ng pamimeke ng dokumento, di ba? Ang isang spurious document or peking dokumento ay hindi naglilipat ng anumang karapatan. But of course, maari itong mag-apply doon sa portion na dapat sana ay kanyang pagmamay-ari. Ibig sabihin, ang maapektuhan lang dapat sa bentahan or masasaklaw lang dapat ng bentahan ay yung kapraso o yung share niya ng mana, hindi yung buong property. Dos Kumpanieras. Kaya lang, again, no, ay may pagkakataon po na, di ba, meron tayong mga tinalakay na buyer in good faith, lalo na kapag ka ito po ay, say for example, nailipat na ang titulo sa pangalan ng nagbebenta. Mahirap pong i-assert yung buyer in good faith kapag ka wala doon sa seller, di ba? Sinabi natin, no, mag-ooperate lang ang buyer in good faith sa ganitong transaksyon sa mga registered lands kung una, registered under the Torrent system at ang seller ang nakapangalan doon sa property at ang seller din ang nag-occupy ng property at yun. So, at ang buyer ay in good faith na bumili. Ibig sabihin, wala siyang notice of any defect o problema o issue sa pagmamay-ari ng property nitong nagbebenta sa kanya. Dos Kumpanieras. Marami pong mga pagkakataon, no, na yun pong mga co-heirs, of course, no, halimbawa po gumamit ng affidavit of self-adjudication, nagpeke. Nagpeke, sole heir daw siya. Sole heir daw, yung pala isang dosena sila. Ayan. So, pwede po ninyong ipanalify o padeklara na void yung affidavit of self-adjudication. Kung halimbawa, nailipat na yung titulo sa kanyang pangalan, pwede po yung cancellation ng kasama yung cancellation ng TCT. Hilingin nyo na din yung reconveyance. Ibig sabihin, pagbabalik ng pagmamay-ari at possession, no? At hilingin nyo na din, syempre, damay-damay na, yung partition ng property bilang karapatan po ninyo ito bilang isa sa mga tagapagmana at syempre humingi na din kayo ng danyos perwisyo kasi in the first place hindi kayo aabot, no, ipakarga nyo na din yung yung bayad doon sa paghahabla dahil unang-una hindi naman kayo aabot sa ganito kung hindi siya nagpeke, no, ng dokumento. Dos Kumpanieras. By peke here, Attorney Cam, nag-perjure dahil ang affidavit of self-adjudication ito po ay sinumpaang salaysay, no? At di po ba kapag ka po ikaw ay nagsinungaling sa sinumpaang salaysay ay perjury po ito na matatawag. At ito po ay isang kasong kriminal sa ilalim po ng Revised Penal Code. Dos Kumpanieras. Ngayon, ang tanong, gaano ba katagal ang paghahabol mo, no? Ilang taon ba ang ibinibigay sa iyo ng batas? O may pagkakataon din, Attorney Cam, yung palang kapatid inuto, no? Hindi marunong sumulat, hindi marunong no read no write or hindi nakakaintindi ng Ingles. Abay itong mas sa Bisaya pa maro, Attorney Cam, yung tuso sa Tagalog, yung tuso kapatid, permahan mo na ito para makapaghati tayo ng ating mana. Yung pala ang isinasaad doon ay either dinodonate o nagwe-waive ng karapatan sa property. Paano ang mangyayari dito, no? Ay hindi naman pineke dahil pumirma. Paano pirma?
kung anumang stroke o kaya naman ay tammark, di ba? May mga pagkakataon na ganito ang ginagawa ng mga tuso, no? Ginugulangan yung kanilang kapatid na mas mababa o walang pinag-aralan. Dos Compañeras. Kaya relevant po ito para dun sa marami sa ating mga kababayan na walang sapat na kaalaman, no? Kasi meron pong specific din na provision ang batas patungkol doon sa mga illiterate or hindi mas mababa ang pinag-aralan at hindi nakakaintindi na niloloko ng kanilang kapwa tagapagmana. Ayan. Ayun. Dos Compañeras. Ang tanong pa niya, paano kung halimbawa naibenta sa iyo ang property, tapos dahil ito nga ay subject sa manahan, nakalagay po doon sa titulo, no? Kasi kakabitan yan panyera may encumbrance yan na nakalagay dahil ito ay parang subject po sa Rule 74. May mga ganun yan ng Rules of Court, no? Rules of Court, may 2 taon. Yes. So, anong gagawin niyo po kung halimbawa nag-lapse na yung 2 taon at ikaw po ay nakabili ng property na may ganitong encumbrance? So, ang gagawin niyo po, syempre, kayo po ay magfa-file ng petition for cancellation, no? Based dun sa, yun nga, Rule 74, at ifa-file niyo po ito sa Registry of Deeds para i-cancel yung annotation na yun po yung encumbrances ninyo. Kasi may mga ganito panyera. Meron akong isang kliyente na ganito rin, dahil namatay yung tatay, so meron siyang asawa at meron siyang mga minor de edad na mga anak, so dahil mana ito, no, hindi na nila pinalipat pa sa iba, so automatic na si nanay, tas yung 2 anak niya ang naging may-ari. Nung ibinenta ang property, naka-annotate sa likuran. May encumbrances. Pwedeng ipa-cancel. Yes, so ikapapa-cancel nyo po ito. Subject po again, lapse po ng 2 years. Kailangan yung 2 years. Yes, kung hindi pa po naglalapse yan, ay wala po. Kaya nga po, may mga pagkakataon na hindi pa agad nililipat ang ito. Dos Compañeras. Ngayon ay ang tanong ngayon, kailan ba nag-a-apply yung 2 taon na binabanggit ni Attorney Cam? Nasettle po ito sa kaso ng Sampilo versus Court of Appeals. Ang sinasabi nila, yung expiration ng 2 taon mula doon sa partition ng property ay applicable lamang una kung nagkaroon po ng notice, no? Ibig sabihin, notified or nag-notify or notified yung mga tao. Halimbawa, yung kreditor o kaya yung isa sa mga takapagmana ay alam niya na nagkaroon ng pagbabahagi o pagsisettle ng estate. Pangalawa, kung nag-participate siya or meron siyang pinadala o meron siyang kinatawan or may kumatawan sa kanya sa settlement of estate. Ngayon, yun pong 2 taon na yun ay binding para sa kanya kung available yung 2 circumstance. Ganun. Ibig sabihin, alam niya na nagkakaroon ng settlement of estate at wala siyang ginawa. O kaya naman po ay nag-participate siya pero bagaman at merong mga kabulastugan, kalukuhan doon sa settlement of estate or meron siyang kinatawan doon sa settlement of estate, hindi pa rin siya nag-raise ng ganong issue sa loob ng 2 taon. Pero kung halimbawa po wala siyang kamalayan, hindi rin siya nag-participate at wala din siyang kinatawan doon sa settlement or partition ng estate na yun, ang sinasabi po ng batas, yung karapatan mo na sumali or mag-demand ng tamang judicial or extrajudicial settlement of estate ay hindi nagpe-prescribe. Dos Compañeras. Ito ang sinabi ng Sampilo et al. Versus Court of Appeals. Medyo may tagal, 2000 something na case ito, Attorney Cam, at ito ang nilinaw. Gayun din, sinabi din po ito sa tawag doon. Sinabi din po ito sa Treyes versus Larlar. Ito naman ay yung sa issue, Attorney Cam, na kung halimbawa na nailipat doon sa co-heir mo yung title ng property, maaring mag-operate yung tinatawag na constructive trust. Anong ibig sabihin nun? Yung reconveyance, from the time na nangamkam, meron kang 10 taon para habulin yung property na dapat sanay mana mo. Pero kung doon mo dadalihin sa settlement of estate, hindi po yun nagpiprescribe ang iyong karapatan. Yun nga lang, ang magiging kalaban mo dito, paano kung again, napunta doon sa buyer in good faith or innocent purchaser for
value. Dos Compañeras. Napaka-technical po ng batas, kaya kung aaralin mo talaga ay nakaka-confuse, ano, kahit po sa mga lawyers ay confusing ang mga ganitong sitwasyon. At again, no, bagaman at may mga previous talakayan na po tayo, napakaraming episodes na natin na tinalakay ang tungkol sa mana. Kada episode po natin, ano, may mga bago tayo mga natututunan, at syempre kapag ito ay nasa ganito tayong sitwasyon, magagamit po natin yung mga new learning, at maaari din po natin gawing guide kung sakasakali pong personal tayong dudulog sa abogado para i-handle ang ating kaso sa korte at i-assert ang ating karapatan. Dos Compañeras. Ang sabi, Attorney Cam, ni Violeta Montecalvo Zambrano, may kapatid akong ganyan. Hanggang pumanaw na siya, di ko na nabawi yung binenta niya na bahay namin na conjugal property ng nanay at tatay ko. Ayan. Ang problema lang, Ma'am Violeta, no, alam mo, 'di ba? So kapag gaganyan ay mahihirapan na kayo. Ayan. Magandang gabi sa iyo, J. Lance Mercado at Magdalena Martin. May tinatanong siya tungkol kung nag-discuss na daw pa tayo ng echeckment case. Yes po. Si Attorney Cam ang nag-lead ng discussion natin tungkol sa echeckment. Attorney Cam, your first question. Ito, maraming mga question dito, no, about pa rin po sa regarding sa mana. Ayan. Attorneys, paano po kung halimbawa naman po hindi nakapirma ang tatay sa birth certificate ng illegitimate child, may habol pa din po ba sa mana? Pag ito naman po ay, kasi po nabanggit natin kanina, no, ang mana kesa labas o loob, no, siya ay may kapatid, no, dahil ang illegitimate child din po ay may karapatan na magmana sa kanyang magulang. So pag ganito po ang sitwasyon, kasi po ang unang tinitingnan po dyan ay yung kung ito po bang batang ito ay acknowledge po, no, importante po na ito po ay acknowledge na kanyang tatay, pwedeng sa pamamagitan po ng public instrument. Ang public instrument na sample po natin dyan is yung birth certificate ng bata, no. At hindi lang yon, meron din tayong tinatawag na private handwritten instrument kung saan pwedeng in-acknowledge sa pamamagitan ng sulat at sinabi doon na itong anak kong to ay sobrang proud ako sa'yo. Ayan. So kapag may mga ganito pong circumstances, pwede po itong magbigay ng pruweba o bigat na patunay na siya po ay talagang kinikilala bilang isang anak. So importante rin po, no, kung halimbawa na maraming properties talaga ang kanyang tatay, magpa-acknowledge na siya, magpa-recognize na siya, no, mag-file siya ng petition for recognition para makilala po siya kung hindi po nakasunod yung apelyido nung bata sa kanya. So importante to, no, hindi naman sa tayo po ay naghahangad na kumuha ng malaking parte, no, pero i-insist natin yung karapatan ng isang illegitimate child na magmana din, no, kasi mahihirapan din po sila kapag namatay na, papaano napapatunayan na siya ay isang anak nung namatay bilang isang illegitimate child. Yes. Dos Compañeras. Ito ngang TV, ipakiayos nyo dahil mukha na akong estatwa. Kanina pa ako. Baka maputol na yung leeg ko. Naalala ko ako dati naka-estatwa, di ba? Pakiayos nyo nga kasi nagmukha na akong estatwa dyan. Eto, merong question dito, yung isa nating listener, Attorney Cam, no? Sabi niya, ipakicheck daw yung aking inbox, no? Sa haba ng kanyang deklarasyon at sa dami ng kanyang mga facts na naibigay, ang ending lang ng question niya is, sabi niya, hanggang ilan daw ba ang pwedeng ipamana na commercial land, commercial lot? Wala naman pong issue dito, no? Basta po, wala pong specific na sukat or wala pong maximum pagdating sa ganito. Ang meron lang pong pagbabawal or restriction or limitasyon sa pagmamay-ari ay yun pong agricultural, no? Dahil sabi po ng batas, di ba, sa iwalanin po ng CARP law, hanggang 5 hektarya ng agricultural ang pwedeng pagmamay-ari ng isang tao with reservation na yung retention limit na tinatawag, yung 3 hektarya sa kada tagapagmana niya. So, yun po. So, yung mga facts na ibinigay niya, nakahaba-haba ito, Attorney Cam, sobrang haba. Irrelevant na po yun dahil ang question lang naman, hanggang gaano kadami o ilang hektarya ang pwedeng ibigay, no, na commercial na lupa. Dos Compañeras. Ito, paano naman daw po, Panyera, kapag ang unang namatay ay yung mga magulang ng husband, pero hindi pa natatransfer yung mana sa husband.
Ang nangyari, namatay na yung husband din po. And dun pa lang po, pinaprocess yung mana ni husband. Okay. Ang pagtatransfer po ng mana, sabi nga po ni Panyera dati, no, na kanyang diniscuss, at the moment of death, Ang pagmamana ay nangyayari. natatransfer na agad Oo, yan. So, oo. pag namatay, kahit po hindi pa natatransfer yan, namana na po yan ni husband. Oo, yes. Kung hindi man na-transfer ang mga title sa kanya, nung siya ay namatay, nasaka pa lang inaasikaso, kanya na yan. Oo. No, siya nang Take may-ari note po, yan. ang titulo po ay ebidensya lamang ng Yes. pagmamay-ari. Hindi ibig sabihin na wala sa kanyang titulo ay wala na siyang, hindi na siya ang nagmamay-ari. Yes. Therefore, kung siya po ay namatay, yung mamanahin niya sa husband niya ay ma-acquire pa po, makukuha pa po yan nung kanyang mga tagapagmana. Yes. Yun. Dos Okay. By Compañeras. the way, dahil meron po tayong question na hanggang kailan pwedeng kumbaga tawag doon, bilhin. Kasi may mga pagkakataon, Attorney Cam, yung undivided na property, naka-mother title. Balik ulit tayo doon Mother kasi yun ang alam title. natin, di ba? Walang father title. po. Naka-mother title po, hindi ba po nahahati, no? Binenta po ng kapatid ko yung share niya. Well, say ganito, share lang po niya, no? Pwede ko po bang bilhin para malaki-laki naman yung porsyento ko? I mean, malaki-laki naman. Kaya lang po ibinenta niya sa iba kasi mas mahal daw po ang bili, no? Sa ganito pong pagkakataon, no? Kung yun pong isang tagapagmana ay nagbenta niyang kanyang share na hindi pa napapartition ng property, yun pong kapwa niya tagapagmana ay may karapatan, tinatawag na buyback, no? Na bawiin, i-redeem, no? I-redeem yung property mula doon sa kanyang pinagbilan kung, no, wala pong written notice na ibinibenta or naibenta niya ang property. Ibig sabihin ay within 30 days, Attorney Cam, mula sa pagkaka-notify sa kanya in writing na ibinenta niya ang property, pwede niya itong bawiin. Dos So Compañeras. kung halimbawa po na kami ni Attorney Cam ay magkapatid, ngayon hindi pa nahahati yung lupa na minana namin dalawang magkapatid. Yung naka-mother Title pa. Ako, ibinenta ko yung lupa ko kay Billy Domingo. Kay Billy Domingo. Hindi ko man lang pinaalam kay Attorney Cam, no? Binili na ni Billy Domingo. From the moment po na, kasi requirement, no, kasama po yung requirement dito na dapat ay may notice in writing kay Attorney Cam na binenta na ni Reyna Seco yung kanyang share. Oo. So, sa loob po ng 30 araw mula sa pagkaka-notify, no, kay Attorney Cam ay pwede niyang bilhin ang property, bayaran kay Billy Domingo yung property na ito. Ito yung tawag na redemption. Dos Hindi Compañeras. po redemption doon sa konsepto ng mortgage, ha? Ito po ay legal redemption na ibinibigay ng batas para sa mga co-owners or co-heirs ng isang undivided portion na property para sa isang lupa na naka-mother title. Ayan. Dos Compañeras. Meron pa po tayong maraming questions, at sasagutin po natin yan dahil meron po muna tayong commercial. Magandang gabi sa Peter Albia, gayon din si Raul Destacamento at Jason Abulencia, Wilson Aldea, at maraming iba pa. Attorney Cam, meron pa ba dyan yung mga hindi pa natin nababate na nanonood sa atin tonight? Magandang gabi rin po sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News Facebook Live. Of course, nandyan ang ating mga masusugid na tagapakinig, Zaldi Guardiano. Ayan, good evening sa inyo, mga attorneys, Clifford Castro, Nonito Lutang ng Davao del Sur, Arnold Lood ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Ivy Gutierrez, ganun din po kay Danilo Irorita, Nenalyn Anyo, Yuki Cabayaw Lacson, Jocelyn Foronda at Elena Villanueva. Thank you very much, Attorney Cam. Meron pa pahabol na tanong dito, Attorney Cam. Paano po kung hindi nagbigay ng notice? Yan. Tapos binenta na lang po ng diretso. Yan. Paano pa? Doon po ba sa buyback? Pero kung halimbawa po ganito, para po ibenta sa ibang tao yung kanyang share, ay hindi po kailangan magpaalam sa mga co-owners. Pero kung sakasakali po, for purposes naman of buying back or redemption noong share, no, na binenta ng isang co-heir, yun po ang kailangan ng notice lang. No? Hindi po kailangan ng consent. Ang kailangan lang po ay notice doon sa pagbibenta
para for purposes of legal redemption. Dos Kumpanya. Pero for purposes of pagbibenta, na kailangan kung ibibenta ko na ang share ko, kailangan pa ba ng pahintulot ng co-owners? Hindi po kailangan. Dahil syempre, bilang may-ari naman ng porsyento doon, may karapatan siya bilang may-ari. Ito yung right of ownership. Dos Kumpanya. Again, no, ang ating pong DZRH Malakas Promo Question, Attorney Cam. Para sa mga gustong manalo po ng 500 pesos, kasagutin ng katanungan kung hindi pa nababahagi ang mana, gaano katagal ang binibigay ng batas sa COER para bawiin ang lupang ibinenta sa iba? Yes, at syempre, padala po bilang private message sa atin together with your name at saka kung nasaan po kayo. Yes. Syempre, huwag kakalimutan yung sagot. Oo, baka pangalan yan lang ang binigay. At mamimili po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Ellen Geronimo, magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin pa inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po sa Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Kumpanya. Ang oras po, 18 minutes after 7 in the evening. RH. Dos Kumpañeras. Dos Compañeras po. Kasama pa rin mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po sa Attorney Cam. Again, tinatalakay po natin ang tungkol sa mana. At kung ang iyo pong co-heir or kapwa tagapagmana, binenta niya agad yung share niya sa iba. No? Samantalang hindi pa naman kayo nagbabahagi. Hindi pa kayo nagpaparte-parte ng mana. Sa loob po ng 30 araw, mula nang ma-notify kayo in writing na ibinenta na ito sa iba, pwede po ninyong bilhin ulit itong property na ito. Of course, pag binili ninyo, ay sa inyo na yun. Yung share ng kapatid ninyo. Ayan. So, within 30 days mula po nang ma-notify kayo in writing na nagkaroon nga ng bentahan. Okay. May question dito, Attorney Cam. Sabi ni Regine, paano po kung halimbawa ayaw po ng isang kapatid na ipahati ang mana kasi daw po bilin po ng magulang namin, ughahatiin para gawin po itong kumon o pagmamay-ari po ng lahat. Ayan. Sino rin po ang dapat na maghawak ng title, ng mother title ito, Attorney Cam, no? Popular yung mother title, no? Ang sinasabi po ng batas, yung co-heir, lahat ng kayong mga tagapagmana ay may-aring mag-demand ng division ng estate, no? Maliban na lamang kung halimbawa po merong written na habilin yung pinag-uugatan ng inyong mana na hindi nyo pwede itong hatiin. Pero itong pagbabawal po na ito ay hanggang sa loob lamang ng 20 taon. Ibig pong sabihin, after 20 years, kahit pa merong written na habilin ang nagpapamana, kailangan na pong hatiin ito after the lapse of 20 years. Now, ang tanong, sino ba sa kanilang mga magkakapatid or mga tagapagmana yung dapat na naghahawak ng mother title hanggat hindi pa nahahati ito? Sa ilalim po ng batas, ang sinasabi, sa Civil Code, ang sinasabi po kung sino ang may biggest interest. Say for example, sa isang ektaryeng lupain, 3,000 square meters yung iba, tapos yung iba ay tag-2, ibig po sabihin, yung may 3,000, yung dapat na maghawak ng kopya ng original na title. Ngayon, kung halimbawa po naman ay pare-pareho or pantay-pantay sa 5 mga tagapagmana sa isang ektaryeng lupain, tag-2,000 square meters, ang dapat po naghahawak ay yung oldest na kapatid. Si panganay. Ganun ang sinasabi po sa 1090 ng Civil Code. Dos Kumpanya. Kaya alam paano pag hindi makapapagkatiwalaan yung panganay. At requirement din po na i-charge ito sa estate na lahat ng mga magkakapatid ay merong certified true copy ng title. Yung original nandun sa panganay o nandun sa may biggest share. Ayan. Attorney Cam. Eto, sabi naman dito, paano naman po kung halimbawa ang mga kapatid ay nag-aaway-away na. Yung pangatlong kapatid, siya po ang nagpaayos ng bahay nila. Kasalukuyan na pong hinahati-hati ang bahay. Sa kanya na po ba ang bahay? May karapatan pa po ba ang ibang kapatid? Ito naman panyera, yung gumastos ng bahay, yung mga nakaka-LL. Tapos, ano po ibig sabihin nyo ng hinati-hati nyo na po ang bahay? Ano po, meron na sa kwarto, meron sa first floor, second floor, ganun po ba? Pero kung ganito po na gusto po ninyo na magkaroon kayo ng share, meron at meron po kayong share. It's just that, kung halimbawa ibebenta po ang property, no? At hindi na po ito pwedeng mahati dahil mag-aaway-away lang po kayo, ibalik nyo po muna yung mga nagastos nung nagpaayos ng bahay. Then you divide it
among yourselves. So, ganun po, no? Thank you, Attorney Cam. Dos Compañeras. Okay, ito, Attorney Cam, itatanong ko lang po ang tungkol sa mana ng dalawang magkapatid. Yung isa po ay no read, no write at hirap sa buhay. Yung isa naman po ay hindi nakapagtapos pero nakapag-aral at may kakayahang magkonsulta sa abogado. Kung halimbawa po na pumirma sa dokumento ang no read, no write kasi akala niya ay hatian ng mana. Yun pala po ay dokumento na naglilipat sa kapatid niya sa dapat sana i-share niya sa mana. Mababawi pa po ba niya yun? Totoo pong pirma ang nakapirma ang no read, no write. Dos Compañeras. Okay, sa ilalim po ng Civil Code, no, yun pong ingat po sa iyo kayo, Attorney Reg. Okay, sa Civil Code po, no, yung pong property sa isang contractual relations, no, kung ang isa po sa mga partido ay nasa disadvantageous position on account of yung moral dependence, ignorance o kaya indigence, yung mental weakness, tender age or other handicap, maari pong dapat po yung sinasabi, dapat po yung maging vigilante o dapat alerto ang korte ng korte para proteksyonan itong nasa disadvantageous position na ito. At in relation to that, meron din pong provision sa Civil Code na nagsasabi, kung ang isa pong partido ay walang kakayahan na bumasa or kung halimbawa yung kontrata is in a language or nasusulat sa lengguwahe na hindi niya naiintindihan, at tapos may sinasabi na merong pagkakamali dito or nanloko, may pagkakamali or nanloko, yun pong taong nagsasabi na totoo ito, pumirma ka dyan and therefore akin na ito, totoo ito, meron siyang obligasyon, no, na patunayan na talagang naintindihan nitong pumirma na may kakulangan sa kaalaman, no, na patunayan na ay naipaliwanag nga ito sa kanya. So, ibig pong sabihin, ang sinasabi po ng batas dun sa Cruz versus Cruz, kapag ka po yung extrajudicial settlement of estate, ay kagaya ng nangyari dito sa question natin, napirmahan dahil hindi niya naman naintindihan, nag-take advantage itong isang kapatid na mas nakakaalam at niloko yung kapatid niya para masolo niya yung mana, yung karapatan daw po na ito ay hindi nagpiprescribe. Ibig sabihin, pwede pang habulin, except na of course, subject doon sa kondisyon na kapag ka ito'y napunta sa innocent purchaser for value, no? After na maipangalan yung title doon sa pangalan nung nangamkam na kapatid, nung usapang na kapatid, yun po ang magiging restriction or limitasyon. Dos Compañeras. Attorney Cam. Hala, wala bilis na ng oras. Napakabilis. Grabe naman ang usapang na kapatid na yan. Hindi na naawa dun sa walang kakayahan. Totoo, kaya nga po dapat tayo ay dapat po tayo ay alerto din. At kung sakasakali po may magpapapirma sa atin, huwag tayong basta-basta pipirma. Magkukonsulta po tayo dun sa isang taong nakakaalam. Pwede kayong pumunta sa barangay, magpa-assist kayo, or pumunta po kayo sa Public Attorney's Office or sa nearest IBP office sa inyong lugar dahil po nag-a-assist naman ito. I don't think naman na pagkakaitan kayo ng abogado ng sa simpleng assistance na ganito. Hindi naman po ito hawak kaso pa-explain lang, or even law students nakakaintindi ng ganito, or kahit mga professionals, kung ang issue lang naman ay tama po ba yung sinasabi, tama po ba yung pagkakaintindi ko na ganito po ang sinasaad ng dokumentong ito. Yan. Dos Compañeras. Peter Albia, Anthony Corrales, magandang gabi sa iyo. Ang bilis nga naman ng oras. Attorney Cam, sa ating DZRH Malakas promo question. Ang tanong, kung hindi pa nababahagi ang mana, gaano katagal ang binibigay ng batas sa COER para bawiin ang lupang ibinenta sa iba? Ito po yung buyback, no? Congratulations. Sa sagot po ay 30 days lamang. Kaya inulit ko, Attorney Cam, kasi baka na-confuse kayo, no? Yung pong 2 taon ay yun po hindi bawi. Actually, yun po ay pag-demand lang, no? Na mai-assert yung inyong karapatan kung kayo ay with knowledge or kaya naman ay with participation, no? Ibig sabihin, hindi naman siya bawi. I-assert lang ang inyong karapatan. So, congratulations sa iyo. Nanalo ng 500 pesos tonight. 30 days. Angelic Zel ng Barangay Calzada, Taguig City. Congratulations sa iyo! Naipadala na niya ang kanyang GCash number, Attorney Cam, at antabayan na lang po ang inyong
na panalunan. At nakasama niyo po tonight ang mga panyera ng bayan together with yung mga nag-a-assist sa atin, Attorney Cam. Parang automatic na for Gael and Miss Violeta at sino pa ba itong mga texters natin or listeners natin, suki natin na mag-assist doon sa mga nagtatanong. Anyway, yung pong hindi namin nasagot, sasagutin natin sa susunod na pagkakataon. Nakasama po namin sa kabilang side si Billy Domingo, gayon din si, anong pangalan nito? Norman Moraga. Kami po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.